Siyempre, excited. First kong mag-perform sa home crowd. Masaya ako na napasama ako sa Pagusganay kasi alam ko di naman lahat ng MCs nakakatry ng bumattle sa Luzon, Visayas at saka Mindanao. Ako sure talaga ako na malakas talaga sa MP3. Gusto kong bigyan siya ng magandang laban at sana enough yung pyesa ko ngayon para mabigyan siya ng justice yung preparation niya. There's gonna be a lot of technicals, syempre, 30 yan eh. Tapos ako, syempre sa style ko, medyo leaning towards technicality din. I think labanan to ng mga gustong ipakita na sila yung mas magaling na 3. Sobrang unique niya gumawa ng mga lines. Yung pen game niya, ang galing. And syempre yung mga punchline niya, yung sobrang hindi mo maiisip na makakahugot siya ng ganun. Kaya yun, nakakatakot din siya sa ganung sa ganung style niya. Si 30 nakilala siya bilang sa technicalities niya when it comes to constructing mga wordplays, especially doon sa run niya sa Motus actually. Andun pa yung kay Ice, tas tinatapos ko pa eh. So pag sinisingit ko kasi siya, baka mag-suffer yung dalawang battles. So hinayaan ko muna, wala talaga muna akong inano kay MP3. Talagang zero muna talaga, wala akong drops and all. Tas focus ako kay Ice. Pagkatapos kay Ice, 2 araw lang na break, tapos lagari ulit ng sulat. Ganon siya. Siyempre, pinaghandaan ko to the best of my capabilities at tingnan na lang natin pagdating sa battle. Ayun, syempre MP3, brada, good luck sa atin brada, and hopefully mas fit natin na maayos, mag-enjoy yung crowd and wasakin natin yung stage. Yun. Third, shoutouts sa'yo kasi alam kong nagkasakit ka at galing ka din ng battle sa Motus, kaya galingan na lang natin, man. I know you're gonna do your best. I'll try to do my part. Pagusganay 8, nandito pa rin, Davao City, patol laban na kayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga MCs na bumiyahe na malayo para dito. Nexus Play, Mobile Play, at lahat ng mga represent collab. Flip Top magigay para sa parating natin labing ngayong gabi. Nexus Gaming 88 nga pala. At syempre, lahat ng mga represent collab. Shoutouts mga lahat ng tulong at suporta mula sa Kalawakan crew, kay Batignong Snub, kay Blackleaf, kay Saika. Syempre, mga tropa natin galing Rapolo pa na bumiyahe para dito. Sa kanan ko, Davao City represent para sa inyo. Pero galing pa Marawi, mag-ihay tayo lahat para kay 30. 30 unknown, Crown Manila. Syempre, shoutout Motus Battle League. Syempre sa mag-ina ko. Love you. At sa kaliwa naman, Surigao represent para sa inyo. Pero galing naman siyang Leyte. Para sa laban na ito, mag-ihay tayo lahat para kay MP3. Play on the ground, fuck all of y'all who think Suriganans are just playing around. We haven't been making some noise, but we hungry as lions in here, we just waiting to pound. Shoutout Sir Blig, Asylum, Rapolo Dumuduong, our Expanda, Row 4, at saka sa Dark Horse Clothing. Let's go. Siyempre, High Minds, Real Jokes Clothing, Flip Top, Tough One. Nanalo ng coin to si MP3, pinili niya mauna. Si 30, tig 2 minuto, dapat yung laban na to. Pakinggan natin, unang banat, Pagusganay 8, 30. 15 battles sa loob ng 15 buwan. Ako'y todo kumatha. Nambadibag nga ako sa Luzon at Visayas eh. Sa home court ko pa kaya, Davao Classroom pala tong venue. Pwes malulula to sa match. Ahon pa lang, pinakita ko nang nangunguna to sa class. Sakto, andito tayo sa silid-aralan na kung saan ang row 1,
matalino. Ang row 4, tarantado. Matik yan ang tukso. Malas mo lang natapat ka sa estudyanteng pwedeng umupo kahit saan niya gusto. History repeats itself. Kaya kung plano mong mangwasak, palpak di gagana. Kung ito yung demolition team, ito naman yung sapak ni Inday Sara. May binitawan pa tong. Mag-fade away si Ant pag kinumpara kay Mike. Sang-ayo naman ako. Pero fade away ganto? Ampaw! Michael Jordan yung fade away, tapos shooting form, Pacquiao! Itsura nito, para kang nerd pag titignan. Alam nyo ba paano to mag-layup? Ganto, oh. Parang nagsaserve na sa kristan. Ilabas nyo si Terdy. Pero yung kampe ni Tipsy D, nilaan ng punyeta. Kaya paano mo sasabihin handa ka sa akin? Kung simpleng call out nga, di mo kayang erekta. Paano mo tatanggalin yung bakla angle sa'yo? Pati agresibong mga hate. Kung ultimo salita mo, di mo kayang ma-straight. Yari daw ako kay Mr. Lefty. Mga sulong patago. Anong si Mr. Lefty na bahala? Putang ina, magtulong pa kayo! Mr. Lefty, ML, simpleng laro sa salita. Tsak na agad, finish na. Kasi kung usapan lang ay wordplay, kalaban Mobile Legend na. Ganun ba yun? Pero ang pinagtataka ko lang, ba't si Lefty? Ba't hindi ikaw? Kasi weak kang newbie. Gumagawa ka lang ng commotion para sa reaction sabay spit ng multi. Nasa iisang sirkulo tayo, hoy! Tapos pinagbabangga mo, astig mambuli. Nang dahil sa salpukan, nakabuo ng rounds. Big Bang Theory! Tong ina nito eh. Nang dahil sa salpukan, kahawig daw niya, si EJ Power. Kapal. Hoy, banu ka pa at wak. Kung may pagkakaparehas man kayo ni EJ, yun eh, sa palu ka babagsak. Hometown mo mismo, lalarawan. Fit agad sa aking gimmick. Na pag sinabing Surigao, bitch agad yung nasa isip. Nagpadala si boss ng mensahe sa'yo, pero masyado kang nagpabaya. Di mo man lang chinek na yung unknown mong sinave, virus pala. Kahit anong gawin mong troubleshoot, wala na tong labasan, parang lockdown. Ngayong unknown na nasa system, tong MP3 ay masya-shutdown. Tong manok nyo, paiitlogin. Easy money, poultry, usapang hotshot, alam nyong shooter. Yung birada ko, Pauli, magpapausok ka dito? Pare, don't me, baka nakakalimutan mong andito ka sa Davao. At ang Davao smoke-free. Paalala ko lang ha, wala akong pake kung Bisaya ka pa. Gago, itutumba kita. Oo, parehas tayo ng nilalanghap na hangin. Ang tanong kung may ibubuga ka ba? Pansinin nyo na lang mamaya yan. Mga pre-med niya, mag-i-English, magbibisaya, kasi banuto sa Tagalog. Matatakalan to. Sa susunod, kung sasabihin tsak matatamaan to. Deja vu, sa deja vu, tagpong matatamasa mo. Na sa tuwing mauubusan ka ng Tagalog, ako maaalala mo. Yung EJ Power lookalike na angle, di naman ako yun nagsimula. Galing yun sa comments. Kaya tangina, bobo ka. Pero in fairness ha, kamukha mo si Fukuda. Pero
Pero bago ako magpatuloy, Davao, neutral lang ba tayo? Yes! May chance ba talaga ako? Pues basta walang bias, sige magsimula na tayo. Davao game! Yeah! Davao game! Yeah! Unang pakusgalay niya to. At sa pagangkin niya ng Davao, ito na daw yung first step. Pero di ka pa big boy dito, hoy, nandyan ka pa sa bird's nest. Si Sak lang ang immortal sa pakusganay. Kaya I'm not concerned yet. At nakakahiya naman sa ika-6 na banta kung akala nyo si third threat. Kasi ano bang pinamalas ng kanyang angas? Yung mga wordplay pambugok? Ulul. Sa kaka-wordplay mo, nakalimutan mo na kung paano sumuntok. Biruin nyo, kinonekta niya yung return of investment sa pana kasi ROI tatama raw. Naisip mo yun, bay? So pag kinonekta ko ang pana sa Avengers, diretso ka sa Hawkeye? Ganun ba yun? O diba, walang punto? Sobrang baba ng mga standards at ng bar niyang siniset. Yung mga nabibilib, nakikinig pero hindi nag-iisip. Dinadaan niya lang sa angas yung mga wordplay niyang pilit. Yung punches, binabawi lang sa acting kasi nagkukulang ng direct. Example, sabi niya kay Van, yung Nemo, laging down, mahina. Yung Nico, Manning, at yung Crown, Manila. Guys, Manning tuhod niya. Anong ibig sabihin yan? Anong kinalaman ng kalaban? Yan na ba yung linyahan na pang S-class? Pues bibigyan ko to ng iba't ibang shots from different angles hanggang yung ninya maging sandehas. Pag bin-breakdown mga linya, mahuhuli nyo resemblance na imbis maging unique yung third, siya'y naging unico the second. Magwo-wordplay, walang punto. That's the shit that we avoid. Kas kung wala kang point sa dis, ikay nakaka-disappoint. Yo, tol, hindi to technical. Nag-viral lang ang pedestal at yun na yung nag-set sa hype. Pero nung nawala na hype sa tournament, mga butas mo'y na-recognize. Tinulugan ng mga tao versus Romano. Dinagtagal ang first impressions, wala nang na-mesmerize. Nawala yung love at first glance at ikay namatay sa second sight. Pero oo, ikaw yung mas sikat, may million views. Ako ni 500k wala. Pero nag-abot pa rin tayo sa gitna. At di ako yung naghahabol sa'yo, ako yung naabutan mo tanga. Galing kay Romano, napunta sa akin. Di ba nakakapagtaka? Hindi ako umaangat, ikaw lang yung bumababa. Yo! Kaya fuck your wordplays, fuck your hype. Ang paglubog, walang redemption. Wala kasing silbi, pagiging 3D kung ang laro pang one dimension. At sa pag-drop mo from the top, sige maghanap ka ng attention. Alam kong ramdam mo na yung pain, ngayon bagsak mo one direction. Yeah. Walang home court ngayon, tol. Pagkat sa akin ito'y X, parang barangay San Ginebra, tas dinayo lang ng Boston Celtics. Burado mga linya nitong gago, parang naglalaro ng Tetris at bawat punch ko'y tatatak na para bang nag-biometrics. Sige ngayon ka sumabay, sa pagpalag ka sumablay, sinasabon, binabaon, ngayon ikay lamon sa mic. Kung maghisgot akong kinsay masikat, hala sige daog kabay, pero di ko ni mo mapilde pag-abot sa pakusganay. Naabutan niya daw ako. Grabe na tactic. Sure ka, kasalanan ni Arik. Grabe talaga mga punchline mo no? Nakakairita. Walang bias ha, parang kasalanan ko pang dito ako nakatira. Upal ang puta. One Direction, Pain. Sumunod ka na. Sa round na to, pag-uusapan naman natin kung gaano kakatanga. Kasi binaliktad niya daw si antonym. Tas ang labas, minot na. Antonym, minot na. Putang ina mo, bingot ka? Ganon ha?
Mano kung yung title ng yung idol nilaro ko ngongongamin? Ang oras dahil mo ko ni Mermol. Ano yan? Saktong bayot, inyong idol, ihagneto, utin gahi. Ihagneto, utin... Boss, hinati niya daw yung Surigao, kaya sorry na lang. Tol, hatiin mo yung Davao nang masapak kita dyan. Siya daw ay Bisayang magaling sa Bisaya. Malamang dialekto mo yon. Pero Bisayang pamatay sa Tagalog, ibang usapan na yon. Kaya ba't ako matatakot sa MP3? Patawa tong nahain. Kung yung stereotype nga sa ating mga Bisaya, nagawa kong basagin. Kagaya kanina, wag mo kong yayabangan na nanalo ka kay Antonym at natalo ako kay Romano. Yung pagkakaiba ay masasalin. Bale, nakakaisa ka na sa Tagalog, habang Tagalog nakakaisa pa lang sa akin. Tandaan nyo ba binitawan na ito nung gubat? Pagdating mo pa lang sa airport, cancer, nasa terminal ka na. Boss, linya ni M-Site kay GL, train of thought ka pang cancer ka, nasa terminal ka na. Uy. Wala. Meron pa, sabi niya, makakarinig kayo ng toot, vital signs niya. Linya ni M-Site kay GL ulit, makakarinig kayo ng toot, kasi wala ng wisdom. Wala. Itatanggi mo? Motus MC kalaban mo, boy. Tugmaan naka-fix. Connected ako sa site. Alam ko kung saan yan nakalink. Ang ina nito eh. Pinarodi pa niya linya ko. Nakakuha sa ng reaction, palakpakan, sabay flex at nagbida. MP3 ka nga, lumilikha ka ng tunog gamit pyesa ng iba. Ine-expose kita sa harap ng best crowd. Saktong nasa Davao ka. Yun na nga lang highlight ng iyong karir, tapos nakaw pa. Pinagbintangan pa niya si Antonio na nagnakaw. Panay imbento. Ikaw nga tong puro dekwat, yung galaw pa sekreto. Kung bumirang ang karma, iba aking disenyo, maririnig mong bumabalik sa'yo, mga sinasabi mo. Tong mic, nag-e-echo. Walang basag na audio. I'm saying out loud. 360 haing volume. Setup ko'y surround sound. Taste your own medicine, boy. Tong barang hatid, mistulang witchcraft. Pinakain ko sa'yo, mga sinabi mo, at gano'n ang feedback. Feedback? Back? Ikay nagutom. Ba kaya na mutlasan ka ba punta? Wala ng hus. Gapag to na tuk na tsak na matutumba. Suriin nyo aking arit, ako'y papatay sa kampo. Lalabay sa gago. Bala ay paparalyze at paralyze ang sargo. Tinuring nyo akong adik, kaya sumasabay sa palo. Ito yung di mo inaasahan, tamang animation. Tinamaan ng di namamalaya, naka-noise cancellation. Persona pa lang, kita agad. Langya pagkapihit, kung pyesa mo'y nag-iingay, pyesa ko'y nagpapatahimik. So what? Binaliktad ko daw yung Antonym, tapos minot na. Grabe, panoorin nyo yung battle namin ni Antonym, hindi ko yun sinabi. 50% of what he said sa kanyang round, it ain't true. Kaya DDS ka nga, ang hilig mo sa fake news. Sorry. Sumigaw. Yeah, pero hindi. Balitang hip-hop, mga lodi. Ahon 14, day 1, kung saan maraming in attendance. Flip-top MC na si 30, natagpuang nakatsinelas.
Mukha kang tanod sa event. Yan ang sabi ni Ilaya. Alam mo anong sabi ni Enigma? Tangina, Bisaya. Pagpapatulong mo pa kami ni Mr. Lefty, eto. Mode ko sa Cebu. Before na set ang battle nila ni Van, binigay sa kanya si Mr. Lefty. Dream match ng Kabisayan. Pinapahype niya pa sa Facebook, pero di rin natuloy kasi sa simula pa lang tinanggihan niya na yung laban. Di na panindigan yung yabang. Sabi niya, penpluma na lang daw. Aba, yung pinili very weak. Nasa na yung deadly spit? At yung akala niyong magbe-bring home na ng bacon, ba't biglang nag-cherry pick? See, takot ma-deads when on the mic, imahe niya'y iniingatan. Kaya sa pen gusto mag-write kasi yung left iniilagan. Di ka nag-follow through sa followers na scam mga receiver kasi nagpadala ka lang sa hype pero sa fans di nag-deliver. See, di ba sabi mo sa Cebu, si Lefty vegetarian kasi nangingilag sa beef at sumigaw naman yung crowd pero let's set the record straight. Ikaw yung umatras sa battle nyo para yung record mo ma-save. Ikaw yung putapete na afraid. Kung usapang vegetarian, mas na-threaten ka sa steaks nung binigyan ka na ng beef, di ka nag-step up to the plate. Yo, kasi pinapahype niya lang kayo, tas di naman pumapalag. Kayo naman nagpapaloko, kaya siya'y tumatatak. He's all bark but no bite. Hindi pa ba bumabakat na habang siya'y kumakahol, kayo lang yung kumakagat? Kaya nakaka-what the fuck tong idol nyo, bida-bida. Puro lang kasi sat-sat pero may sinasabi ba? Sa mga matatapang lang sa Facebook talagang dinaiba. Kasi manghahamon ng beef as if may hinahain siya, tas ang kakainin lang pala ay yung mga sinabi niya. Yo, yan si 3D, mahusay, magpa-hype. Biruin nyo, pati si GL ay kinall out itong gago. Tol, pag pinag-battle kayo nun, ikay tiklop dun sigurado. Di ba sabi mo, ikaw yung Bisayang tagapagligtas? Pues di sapat yung trip mo, boy. Hinahanap ni GL mga old gods, ha? Hindi si Kibuloy. Pucha, tagapagligtas na mga Bisaya? Alam nyo gano yan ka-stupid? Tanginang superhero yan, mga nililigtas exclusive. Ano akala mo, astig? Pues kabaduyan mo'y umaapaw, saktong Ano akala mo, astig? Pues kabaduyan mo umaapaw, saktong umaabot kay Kibuloy kasi feeling cool tong taga Davao. Pues ngayon, wala kang takas, ikay ihahatid sa dulo. Wala nang punches, puro bala na maghahatid sa punto. Ito'y shotgun sa iyong ulo, literal na mind-blowing. Ang paramedics coming soon, pero ang utak now showing. Kasi ikaw yung tanging huwaran kung kakupalan ng usapan. Isang bitch na hypocrite na feeling savior at bulaan. Pues ngayon siya'y nabutasan, pinaslang at sinulatan ng tumatak sa isip nyo na itong adik wag tularan. At pagpasensyahan nyo na kung ang concept ay absurd. Kung di nyo natripan ang aking mga choice of words, sinagad ko na lahat at in-advance ang aking first, kaya dito pa lang sa second ay tapos agad tong third. Ang lakas ng punchline mo sa kulto, tulog sila. Sakto ngang ako yung kulto kasi nakuha ko loob nila. Tang-inang yan, DDS daw. Timawa ba to? Binabaliktad mo kami, ha? Dilawan ka, bro? Ina nito, eh. Eto, sensitibo to, ha? Pag-usapan natin to. Game! Game! Hindi daw masama maging bakla. Ang tanong, ba't minamasama mo? Hindi ka bakla, hindi ka bakla. Pero nagbabara ka ng pagkatapos magpaulan, lalabas ang rainbow. So rainbow ka. Nagrason pa siya. Hindi ako bakla, may anak ako. Ah, ganon? Kilala mo si OG Diaz? Rainbow din yun. Pero sa totoo lang, nakakasukay ang argumento mo. Nakakaumay na. Nagmistulang Abraham. Inalay ang anak, masabi lang na tunay siya. Hoy, kupal ka.
Bata ginamit pansalag, yawang deadly animal, piyesa'y nag-hit sa anak, parang Freddy Aguilar. Sapat na atang evidence, pagka-beach inaano, sakto pambatang reference, kada Disneyland sa'yo. Nagyayabang ka ng wordplay, di ba? Pues saka mo na ako yabangan kapag di ka na beach. I-check nyo man sa mapa, located ang DC sa East. Nakatakda tong mamatay ngayong DC sa East. Tirador ang Salaren pero DC sa East. Kinumpara mo sarili mo kay J. Cole, pues manliliit ka, bitch. Sakto din yan, pero di lang basta yung dis madidelete. Madidelete pa dis. Kung usapang attendance, ako mag-head count. Rain or shine, gumagawa ng play. Yung skill set ko, yeng gyaw. Saglit, hindi nyo ba gets? Yung mensaheng kinokonek ko? Recall ko lang ha. Sabi ko, mapa, located, head count, mag-hit, madidelete, bakla. Ako'y nagbigay ng coordinates. Pinapaabot, pinasukutan ng kalaban. Inalay ang sarili, di natatakot. Heroic action, Marawi Siege. Bigla ang sabog at ang huling linya. Just bomb my location, sir. Sirayang bayot! May 9 lives ka kamo, di ba? May 9 lives ka kamo, di ba? Pues tradisyong Pinoy, kanyang mararanasan. Susulitin siyam mong buhay. Siyam na araw kang paglalamayan. Pinagtanggol niya si GL, sige upo sa silya elektrika. Itutodo ang voltahe magmula sa anit. Ngayon natin susubukan kung makakasabay ka ba sa current. Bandana sa mata na para bang may tinatago, reverse pinyata. Yung nakapiring naman ang pinapalo. Ito martilyo, naririnig ko ang kaba. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, paningin ko'y nag-iba. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, ngumiwi kanyang panga. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, lumuwa na yung mata. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, nag-iba na yung hulma. Kanina pa ako hampas ng hampas. 1, 2 ng 1, 2. Kumana ng amba. Sine-check ko lang yung mic kung gumagana pa ba. Ina ka. Pero i-twist natin ulit. Nakaupo ka pala sa silya elektrika. Ba't ba nagsa-soundcheck ako? Palyado yung mic. Grounded na to. Bugo kayo ning piste. Sa imong level pa ko nanaog. At nagbisaya na ako, Rick! Hindi mo gugustuhin makalaban yung nag-uubos Tagalog. Yo. De. Ngayon, seryoso din tayo. Kapag wala na siyang maisip, binabanggit niyang siya'y Bisaya. Ito'y mula pa nung pedestal. Pinapalabas na basta Bisaya, underdog. Tinatatak sa inyong mental. Ang implication, basta Bisaya, mababa expectations. O di ba ang detrimental, ang pagiging Bisaya, ginawa niyang kapansanan, magmukha lang siya na special. Paawa effect na yan ni The Third. Manipulation kanyang talent. Pinapaandaran kayo gamit ang race, sinasakyan niya din yung accent. Ginagamit niya lang yung Kabisayan sa paraang hindi apparent. Tandaan nyo, hindi lahat ng mga plastic ay transparent. Kasi di ba, siya daw yung tagapagtanggol ng mga Bisaya. Mga Tagalog, ubos na dapat. Pero remind lang kita ha, si Emzay tatanigma dahilan ba't natupad ang iyong mga pangarap. Dapat ka nga magpasalamat. Pinapaasif mong masama yung mga Tagalog at sila yung nang aapak habang lahat ng liga mong sinalihan, puro Tagalog yung may hawak. Binibihisan ka pa nila habang tanggap ka ng tanggap. Sip-sip sa Crown Manila, sige panggap lang ng panggap. Akala ko Bisaya represent. At sa mga Tagalog ay upset ka tang ina. Halos kada battle, dinidress up ka nila. Di ba? Kaya ang kapal ng iyong muka para sabihin ikaw ang nag-angat ng Kabisayan. Tol, isa kang clown. Isa kang clown. Pinalakas mo ang eksena sa Luzon. Wala kang nagawa here in Davao.
Kasi nagkampiyon ka sa Hilaga. Ikaw yung Bisayang nagkiklik sa crowd. Pues ako yung Bisayang magsasabing dito mo yan gawin sa Mindanao. Kasi wala kang battle in Bisaya, tarantado ka ba? You're always battling in Manila, dumadayo ka pa. Kagrupo mo, Tagal Luzon. Kaya ang labo tanga, di mo namamalayan na naging Tagalog ka na. Yo, tapos feeling mo bilang Bisaya, ikay tumatak sa kasaysayan, mahiya ka kay Sixth Street at Sak Maestro, mga tunay na Bisayang may ambag sa tinglarangan. Di mo inangat ang Kabisayan, matagal na nilang pinakita na wala tayo sa talampakan, kaya anong karapatan mong angkinin ang isang bagay na matagal mo nang pinakinabangan? Ito yung real talk na kinailangan mo. Ito yung real talk na kailangan mo kahit di mo man maamin. Ang masakit, bilang kapatid mo sa kultura, sa akin pa dapat manggaling. Yang tagapagtanggol mo ng Bisaya shit, tol, maniwala ka sa akin, di ka kailangan ng mga Bisaya, kaya namang ipagtanggol sarili namin. Oscar 30 verse MP3, mag-iayos 1 beses para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Yung mga battle na patalo tayo lahat, tama ba? Yes! Pero ang boto ng urado, 3-2, magigay para kay 30. Yo, syempre gusto kong kuhanin yung ano na to, yung opportunity na to na gusto ko magpasalamat lahat ng mga yawa dyan! Siyempre, thank you din sa Flip Top, Motos Battle League, siyempre sa mag-ina ko, Crown Manila, siyempre kay Mike, siyempre sa mama at papa ko, I love you mga kay Sir Arik, sa lahat ng staff ng Flip Top, sir, maraming salamat. Yo, thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin. Bawi tayo next time. Shoutout sa asawa ko si Michaela Nel. Shoutout sa Okanyada family for taking care of us while we're in Leyte. At saka syempre sa baby boy ko si Tyler. Yeah. Salamat po, Sari. Salamat na ba? Binoto ko si MP3, though si 30 malakas din naman. Para sa akin, parang mas ina-expose ni MP3 yung mga weaknesses ni 30. Though yung technicalities ni 30 malakas din. Pero boto ko para kay MP3. Overall, mas lamang si 30 in terms sa delivery. Sa angles, mas marami siyang angle na napakawalan. Pero malakas yung third round ni MP3 para sa akin, may punto yun. Pero overall na battle, mas lamang si 30. So, sekreto nga pala, round 1 ko, ibibigay ko yung kay MP3 kasi akala ko kay 30 na yun kasi sa performance wise akala ko 30 na yun, pero nung round 1 na ni MP3 doon ko nakita na alam mo yun, mas kung pagdating sa accuracy, accurate lahat yung mga binibitawan at sunod-sunod, kaya nakuha ni MP3 para sa akin round 1. Round 2 naman malinaw naman na kay 30 yun sa mga pinupunto, consistency, talagang nakuha niya yun. May lobat na kasi ako kaya hindi may notes ako nun kaya hindi ko na maisa-isa, pero kay 30 yun. Bali sa deciding round 3, pinili ko si MP3, pero hindi ibig sabihin no na nilamon niya talaga si 30. Hindi, either way itong laban na to, pwedeng 30, pwedeng MP3, pero MP3 pinili ko kasi dahil sa binase ko na lang sa accuracy, sa mga sunod-sunod na patama. Samantalang napansin ko sa round 3 ni 30 ay mahaba yung setup niya, kaya 2-1 para kay MP3. Pinili ko si 30. Maganda yung bungad ng dalawa from round 1. Yung sa round 2 naman maganda yung sagot ni MP3 dun sa about kay lefty na Pero yung build up talaga ni 30 from second to third. So overall, nangibaba talaga si 30. Tapos yung third ni Mike solid din, kaso medyo maikli. So overall 30. Yo, Claribel Candelabra, binoto ko sa 30. Sobrang solid ng laban.
First 2 rounds, hirap talaga i-judge. Since pareho sila ng estilo, they're both technical. So, ang ginawa ko na lang is, binagbasihan ko na lang yung intensity ng ano nila, yung delivery at yung consistency sa pagtapon ng punchline. At naging deciding factor ko yung round 3. Kasi yung first 2 rounds lang, mahirap talaga i-judge. Deciding factor ko is round 3, 30. Sobrang dikit ng laban daw, sabi ng mga tao. Yung sa akin kasi pag ako yung nasa stage, parang zone out ko muna yung everything else kaya di ako makapag-formulate ng decision sa utak ko. Pero according naman sa mga nanonood, bakbakan daw. Tsaka, yun, masaya talaga ako na naging parte ako ng ganong klaseng laban. Pero oo, ikaw yung mas sikat, may million views. Ako ni 500k wala. Pero nag-abot pa rin tayo sa gitna. At di ako yung naghahabol sa'yo, ako yung naabutan mo tanga. Galing kay Romano, napunta sa akin. Di ba nakakapagtaka? Hindi ako umaangat, ikaw lang yung bumababa. Kita nyo naman pawis ko. Sagad na sagad, palos na paos na dyan ako. Grabe yung battle na yun, para sa akin. Sobrang thankful ako na yung preparation ng ganong isang MC para sa isang MC. Yun yung sign of respect kasi para talaga sa akin. Yun yung pag-embrace sa amin, walang bias, yung ganon. Ang sarap, tinanggap din nila si Mike ng sobrang alam mo yun, open arms nila. Na-appreciate nila yung mga lines namin. Nakakatuwa din, natawid namin parehas. Sobrang lakas ni Mike. Sobrang lakas ni MP3. Sorry. Sobrang lakas ni MP3. Para sa akin, nung nakikinig ako, feeling ko kanya eh. So, sana ma-justify ng battle, pero para sa akin, panalo siya. Pero, ang pinaka-importante, panalo lahat dun sa battle na yan. Pansinin nyo na lang mamaya yan. Mga pre-med niya, mag-i-English, mag-bibisaya, kasi banuto sa Tagalog. Matatakalan to. Sa susunod, kung sasabihin tsak matatamaan to. Deja vu, sa deja vu, takpong matatamasa mo. Na sa tuwing mauubusan ka ng Tagalog, ako maaalala mo. Sa ngayon, gusto ko lang bumalik sa pagiging full-time dad. Ay, hindi naman full-time dad. May trabaho naman ako, pero ang saya lang kasi, to be honest, natapos ako sa pagsusulat kahapon lang. Di naman sa pabaya, pero talagang walang lumalabas. Pero, ayun, nabigay ko pa rin, nakapagbigay pa rin ako ng solid na performance. I hope na yun din yung iniisip ninyo. Pero yeah, so far, I just wanna be a good dad to my kid. Ganun pa din. Sana ayun din makasalang ulit sa mga big stage. Kasi medyo nakaka-addict na kasi yung mag-perform sa maraming tao, yung nakakapasaya ka. Sa ngayon, sinasagad ko pa yung kabataan, yung kalakasan na may time pa na ganito, na hindi pa masyadong busy. May family din ako. Gusto ko sila. After sa mga ganito, hindi na talaga muna ako isang rapper or MC. Pagtapos nito, tatay ako, asawa ako. Gala, kain, family, anak din ako, parang ganon. So, yun lang. Yung mga plano, hindi ko masasabi. Sana makagawa na din ng project. Pero as long as possible, kasi gusto ko sanang battle muna, yun muna. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa akin. Again, ako'y isang tagahanga lang ng mga MCs dito at saka lang Flip Top na biglang naging parte ng liga. So, I'm just happy to be here and for people to support me, malaking bagay na yan. Shoutouts sa asawa ko na si Michaela sa pagsusuporta sa passion ko, sa Ocanyada family for taking care of us din habang nasa Leyte kami. Ayun, maraming salamat talaga. Galing sa puso, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, hindi lang sa akin, sa kultura dito, sa Flip Top, pati na rin, ko na din yung Motos Battle League, kung saan ako nanggaling. Maraming salamat at andyan pa din kayo. May mga ups and downs man na nangyari sa career, may mga flop man, pero try natin bumawi, di ba? Only chance naman yung pagbawi, and sana nandyan lang kayo. Malay natin,